Naranasan mo na bang magtiwala sa isang tao, pero kalaunan ay naramdaman mong unti-unting nawawala ang iyong kapayapaan, enerhiya, at mismong realidad? May mga taong hindi isinisigaw ang kanilang kalupitan. Nakangiti sila habang ginagawa ito. Hindi nila kailangang lakasan ang boses para magdulot ng kaguluhan. Sapat na ang paninira mula sa loob. Ang mga ganitong tao ay naglalakad sa tabi natin, madalas hindi napapansin, pinaghalo ang halina at kalkulasyon hanggang sa nagawa na ang pinsala. At ang totoo, malamang ay nakasalamuha mo na sila nang hindi mo namamalayan. Sa video na ito tatalakayin natin ang 7 banayad, pero hindi mapagkakaila na palatandaan na hindi ka lang nakikitungo sa isang taong mahirap kasama, kundi sa isang taong tunay na mapanganib sa iyong emosyonal na kalusugan. Huwag mong madaliin ito. Ang mga kaalamang ito ay maaaring hindi lang baguhin ang pananaw mo sa ibang tao. Maaaring mailigtas ka rin nito mula sa mga tao ng manipulasyon. Magsimula tayo, tahimik, malinaw, at ang iyong kapayapaan ang ating layunin. Palatandaan numero 1. Mababaw na halina at estratehikong pagiging kaaya-aya. Nakasalubong mo na ba ang isang tao na parang sobrang perpekto mula pa lang sa simula? Yung tipong nagtagpo ang mga mata ninyo at sa loob lang ng ilang minuto ay parang kilalang-kilala ka na niya, masigit pa kaysa sa mga taong matagal mo nang kasama. Sa una parang ito ay itinakda ng tadhana, na sa wakas ay dumating na ang tamang tao sa buhay mo. Pero minsan, ang spark na yan ay hindi simula ng isang magandang koneksyon. Ito ang mitya ng isang bagay na mapanganib. Ang mga psychopath ay hindi pumapasok sa buhay mo na may dalang babala. Pumapasok sila na may dalang bulaklak, matatamis na salita, at tila pamilyar na presensya. Hindi nila sinisigaw ang panganib, ibinubulong nila ang lahat ng gusto mong marinig. At iyan ang dahilan kung bakit mahirap silang makilala. Ang kanilang halina ay hindi isang bahagi ng kanilang personalidad. Ito ay isang sandata. Hindi ito tunay na init ng loob, kundi kalkuladong kilos. Kung ang tunay na halina ay parang apoy sa kampo, nagbibigay ng liwanag at ginhawa sa lahat, ang halina ng isang psychopath ay parang spotlight. Matindi, nakatuon lang sa iyo, at ginagamit ayon sa kanilang interes. Hindi lang nila basta napapansin ang mga bagay na nagpapaiba sa iyo. Pinag-aaralan nila ito. Ang iyong mga hilig, kahinaan, at kung paano nagliliwanag ang boses mo kapag nagkukwento ka tungkol sa paborito mong jazz band o hiking tuwing weekend. Tinatandaan nila ang lahat, at pagkatapos, ginagaya nila ito pabalik sa iyo. Binubuhusan ka nila ng papuring parang eksaktong akma sa pagkatao mo. Minsan mapapaisip ka pa, paano ako nabuhay nang wala ang ganitong klaseng atensyon? Nabanggit mo minsan na nagboboluntaryo ka sa animal shelter. Bigla silang may kwento tungkol sa pagsagip nila ng asong naligaw sa gitna ng bagyo. Nasabi mong mahilig ka sa tula. Sa susunod na linggo nagdi-dinner na kayo habang nagko-quote siya ng si Rumi. Pero sa likod ng tila magandang pagkakatugma ay may malamig na layunin. Hindi ito koneksyon, ito ay panlilin lang. Ang pilosopiyang Stoic ay nagtuturo na huwag tayong basta magtiwala sa anyo, kundi sa mga kilos. Sabi ni Epictetus, ang anyo ay hindi katotohanan. At sa presensya ng isang psychopath, ang anyo ay maingat na isinadyang ilusyon. Hindi para mahalin ka, kundi para gamitin ka. Dito nagsisimulang lumitaw ang katotohanan. Ang kanilang halina ay tatagal lamang hanggat nakukuha nila ang gusto nila. Sa oras na kwestiyonin mo sila, magtakda ng hangganan o magsabing hindi, unti-unti nang natatanggal ang maskara. Ang dating maalaga at sweet na taong pinaniwala kang espesyal ka ay maaring maging malamig, mapanlait o malupit sa isang iglap. Mapapaisip ka,
May nasabi ba akong mali? Ako ba ang may kasalanan? Hindi. Ang nararanasan mo ay hindi kalituhan. Ito ay pagkakabunyag. Sandali mong nasilayan ang tunay nilang mukha. Pero dahil sobrang nakakahalina ang kanilang dating, pilit mo pa ring inuunawa. Siguro pagod lang siya. Baka ako ang sobra. Dito maraming tao ang lalong nalulubog sa bitag. Nagsisimula kang pagdudahan ng sarili mong instincts, tinatabunan ang kutob, at lalo pang nagbibigay para panatilihin ang ilusyon. At bahagi rin ito ng estratehiya. Ang mga psychopath ay eksperto sa pagtukoy ng mga bahagi mo na sabik sa pagmamahal, pagkilala, at koneksyon, and pinapakain nila ito sapat lang para manatili kang nakasabit. Pero ang kanilang papuri ay may kondisyon, may kapalit. Sa oras na hindi ka nakapakipakinabang o hindi na sumusunod, maari kang itapon o ituring na banta. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nababahiran ng kulay ng iniisip nito. At ang kaluluwa ng isang psychopath ay punong-puno ng pagkukunwari at manipulasyon. Hindi sila nagtatayo ng tunay na relasyon. Ginagaya lang nila ito. Hindi sila tunay na nakikiramdam. Ginagampanan lang nila ito na parang aktor sa isang palabas. Laging ina-adjust ang script para sa susunod na hakbang. Pero bakit kahit matatalino at matitibay na tao ay naloloko? Dahil hindi ito mukhang peke, parang ikaw mismo ang tinutugma. At totoo yon, pero hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa disenyo. Kapag nasabi mong, wala pa akong nakilalang katulad niya, kapag sobrang bilis at sobrang intense ng koneksyon, hindi ito mahika. Iyan ay manipulasyon. Kapag may isang taong parang sinadyang iayon ang sarili sa'yo, kapag ang lambing ay parang planado at mabilis, huminto ka, lumayo, tumingin ng mas malalim. Naniniwala ang mga Stoic na ang ating instincts ay bumubulong ng katotohanan bago pa man tayo makaunawa. Ang kutob mo sa tiyan, hindi yan paranoia. Iyan ay panloob mong karunungan na kumakatok. Hinihikayat kang tingnan kung ano ang nasa likod ng matatamis na salita. Tanungin mo ang sarili mo. Pare-pareho ba ang atensyon nila? O nawawala kapag ipinapahayag ko ang pangangailangan ko? Nire-respeto ba nila ang hangganan ko? O sumusunod lang hanggang ako ay sumasang-ayon? Mutual ba ang koneksyon? O ako lang lagi ang nag-a-adjust at nagpapakumbaba? Kung napapansin mong may pattern ng sobrang paghanga, kasunod ng biglaang lamig o panlalamig, baka hindi lang ito halo-halong signal. Baka ito na ang palatandaan na hindi mo lang kaharap ang isang taong mahirap pakisamahan, kundi isang taong mapanganib. Ito ang iyong unang babala. Mababaw na halina at pekeng koneksyon. Hindi lahat ng halina ay masama, pero kapag ito ay sobrang perpekto, sobrang planado, at sobrang bilis, huminto ka, lumayo. Baka ang kaharap mo ay hindi ang inaakala mong siya. At iyan, kaibigan, ang unang hudyat mo para tumakbo. Palatandaan numero 2. Mapanganib na pagsisinungaling at pagbaluktot ng iyong realidad. Isipin mong hawak mo ang isang asul na tasa ng kape. Kita mo ito. Ramdam mo. Alam mong asul ito. Pero ang kaharap mo, habang tinititigan ka sa mata, ay nagsasabing buong kumpiyansa. Pula yang tasa mo. Sa una tatawa ka, iisipin mong nagbibiro siya. Pero hindi siya natatawa. Sa halip, lalong tumitindi ang kanyang paninindigan, baka raw sa ilaw kaya mukhang pula, o baka ang alaala mo raw ang medyo malabo ngayon. At sa kakaulit niya ng kanyang bersyon ng katotohanan, kahit alam mong totoo ang nasa harap mo, unti-unting sumisilip ang pagdududa. Baka nga ako ang mali. Maligayang pagdating sa mental na mundo ng isang psychopath. Hindi lang sila basta sinungaling, sila'y mga alagad ng ilusyon. Hindi lang nila iniikot ang katotohanan, binubuo nila ito mula sa simula, ayon sa kanilang kagustuhan.
Hindi ito para iwasan ang gulo o takasan ang pagkakamali. Ginagawa nila ito para kontrolin ang naratibo, lasunin ang iyong alaala, at sa kalaunan, gawin kang banyaga sa sarili mong isipan. Ang kanilang pagsisinungaling ay hindi basta paminsan-minsan o dala lang ng takot. Ito ay sinadya, planado, at ang pinakakakilakilabot, madalas ay hindi man lang kailangan. Magsisinungaling sila tungkol sa kung nasaan sila kagabi, kahit ang totoo ay wala namang masama. Bakit? Dahil sa pagsisinungaling, nararamdaman nilang sila ang may kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pagtago ng katotohanan, ito ay tungkol sa paglikha ng mundong sila lang ang tama, at ikaw ay parang nagkakamali sa bawat hakbang. Isa sa mga pinakamapanganib nilang taktika ay gaslighting, ang unti-unting pagbura sa tiwala mo sa sarili mong isip. Sabihin mong malinaw mong naalala ang isang pangyayari. Sasabihin nilang, hindi ko yan sinabi, kahit alam mong sinabi nila. Kapag naluha ka sa sakit, sasabihin nilang, sobra ka naman, kahit tama lang ang reaksyon mo. Walang ganon nangyari, kahit sabay pa kayong nandoon. Babala na ng mga Stoic noon pa. Hindi tayo nababahala sa mga bagay-bagay, kundi sa pananaw natin sa mga ito. At kapag hawak ng isang psychopath ang pananaw mo, ang buong panloob mong mundo ay nagiging maze ng pagdududa. Paulit-ulit mong iniisip ang mga usapan, binabalikan ang mga alaala, humihingi ka ng tawad hindi dahil mali ka, kundi dahil pinaniwala ka nilang ikaw ang mali. Hindi ito simpleng miscommunication, ito ay psychological na digmaan, at hindi lang ikaw ang apektado. Isa sa mga pinakamasasamang galawan nila ay triangulation. Gagawa sila ng kwento para pag-awayin ka at ang iba. Sasabihin kay Eva na may sinabi kang masama, tapos sasabihin sa iyo na si Eva ay may galit sa iyo. Walang katotohanan. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang layunin ay ang pag-iisa mo. Kapag nagkakahiwa-hiwalay ang tiwala ng bawat isa, sila lang ang natitirang tila maaasahan. At hindi lang puro kasinungalingan. Sinasabayan nila ito ng katotohanan, tamang detalye, pamilyar na kwento, para lalo mong paniwalaan. Parang bihasang kusinero na gumagamit ng totoo bilang pampalasa, hindi bilang sangkap. Kaya't kapag nahuli mo sila, may ebidensya, screenshots, timeline, hindi sila uurong, hindi sila aamin, aatakihin ka pa nila. Ibabalik nila sa iyo ang sisi o babaluktutin ang kwento hanggang ikaw na mismo ang napapaliwanag kung bakit ka pa humahawak ng katotohanan. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may makapagturo sa akin na mali ako, ikalulugod kong magbago, dahil ang katotohanan ay hindi kailanman nakakasama. Pero ang psychopath ay hindi naghahanap ng katotohanan. Ang hinahanap nila ay kontrol. Sa kanila, ang katotohanan ay alinman sa kasangkapan o hadlang. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa kanila, hindi ka agad masasaktan. Hindi mo rin agad mapapansin. Ang epekto ay paunti-unti. Ang pagguho ng tiwala mo sa sarili. Ang pananamlay ng isip mo. Ang pagkawala ng direksyon. Hindi ito pisikal na pagod. Ito ay espiritual, emosyonal, at mental na pagkaubos. Kaya paano mo malalaman kung nabitag ka na? Tanungin mo ang sarili mo. Lagi ba akong litong-lito kung ano talaga ang nangyari? Madalas ba akong humihingi ng tawad para sa mga bagay na alam kong hindi ko ginawa? Nagsimula na ba akong pagdudahan ang sarili kong memorya, instincts, at emosyon? Mas balisa ba ako ngayon kaysa noong nagsimula ang relasyong ito? Kung oo ang sagot mo sa mga ito, malamang ay nararanasan mo na ang ikalawang at pinakadelikadong senyales na may psychopath sa buhay mo. Matinding pagsisinungaling at pagbaluktot ng realidad na nakabalat kayo bilang komunikasyon. Hindi lang ito kasinungalingan, ito ay planadong pananakop ng iyong isipan.
At kapag naramdaman mong hindi mo na alam kung alin ang totoo, na pati sariling damdamin mo ay hindi mo na mapagkatiwalaan, oras na para umatras, hanapin muli ang linaw, at higit sa lahat, lumayo sa ulap na nilikha nila. Sapagkat sa mundong binuo sa kasinungalingan, ang sariling katotohanan mo ang pinakamatapang na rebelyon. Palatandaan bilang 3. Nakikipag-ugnayan ka sa isang psychopath. Ang isa sa mga pinakapangunahing katangian ng isang psychopath ay ang kawalan ng empatiya at lalim ng emosyon. Ang koneksyong nararamdaman mo ay hindi totoo, ginagaya lamang nila ito. At sa oras na asahan mong magpakita sila ng tunay na presensyang emosyonal, unti-unting babagsak ang ilusyon. Ipinapaalala sa atin ng Stoicism na iayon ang sarili sa katotohanan, hindi sa panlabas na anyo. Minsan, ang pagprotekta sa iyong kapayapaan ay nangangahulugang kilalanin na hindi lahat ng taong kumikilos na parang nagmamalasakit ay talagang may kakayahang magmahal. Lumayo ka, magnilay, at kung makikita mong may hungkag na puwang sa likod ng kanilang maskara, huwag mong subukang punan ito. Umalis ka. Palatandaan bilang 4. Walang pagsisisi at paulit-ulit na pananakit. May isang sandali, banayad, pero hindi mo makakalimutan, na mapagtatanto mong ang taong kaharap mo ay hindi lang basta mahirap pakisamahan o emosyonal na immature. Ito ang sandaling sinaktan kanila ng malalim at wala silang naramdamang kahit anong pagsisisi. Walang guilt, walang panghihinayang, ni hindi man lang pagkamausisa sa nararamdaman mong sakit. Hindi ito simpleng hindi pagkakaintindihan. Ito ay isang babala. Ang mga psychopath ay hindi lamang nananakit. Ginagawa nilang normal ang pananakit. Para sa karamihan sa atin, ang makasakit sa taong mahalaga sa atin ay nagdudulot ng bigat sa dibdib, ng pagpos, ng kagustuhang ayusin ang nasira. Iyan ang boses ng konsensyang gumagana. Ngunit para sa isang psychopath, walang ganoong boses. Walang pagkabalisa, walang atensyon, tanging malamig na kawalan lamang. Sabi nga ni Seneca, ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng nanakit sa iyo. Pero paano kung ang taong nanakit sa iyo ay hindi nakikita ang ginawa nila bilang pananakit? Paano kung ang kanilang kalupitan ay hindi aksidente kundi likas na ugali? Dito mo matutuklasan ang ika-4 na palatandaan, ang ganap na kawalan ng pagsisisi na sinasabayan ng paulit-ulit na pananakit. Ang mahalaga rito ay hindi lang ang isang maling kilos, kundi ang pagkakaroon ng pattern. Lahat ay maaaring gumawa ng masamang desisyon, ngunit ang psychopath ay may malinaw na landas. Manakit, itanggi, at manatiling walang pakialam, paulit-ulit. Sisirain nila ang tiwala, tapos magagalit pa kapag nagsalita ka. Manipulahin ka nila, tapos tatawagin kang sobra. Sasaktan ka, hahayaan kang ayusin ang gulo, at sa huli, ikaw pa rin ang masisisi sa sarili mong pagdurugo. Kapag sinubukan mong ipahayag ang nararamdaman mong sakit, hindi sila magpapakita ng accountability, baliktad ang mangyayari. Sa huli, ikaw ang magsosorry, hindi dahil ikaw ang may sala, kundi dahil pinaniwala ka nilang mali kang makaramdam ng kahit ano. At kapag humiling ka ng pagkilala, kapag tinanong mo, alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin? Ang sagot nila ay, nag-iisip ka lang masyado o hindi ganyan ang nangyari. Ang pinsala ay hindi lang pisikal o emosyonal, ito ay pagyurak sa iyong pagkatao. Magsisimula mong pagdudahan kung totoo ba ang nararamdaman mong sakit. Pero ito ang dapat mong tandaan. Ang sakit mo ay totoo. At ang kanilang kawalang pakialam ay patunay nito. Sa paniniwala ng mga Stoic, ang pagsisisi ay hindi kahinaan, kundi tanda ng moral na kalinawan. Ang guilt
ay indikasyon ng pagkakaroon ng panloob na moral compass. Paalala ni Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang opinyon natin tungkol sa mga ito. At sa pananaw ng isang psychopath, ang pananakit ay hindi nakakasakit. Hindi dahil wala itong epekto, kundi dahil sinanay na nila ang sarili nilang paniwalaan na walang halaga ito. Ito ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Hindi lang sila nananakit, wala rin silang pakialam dito. Walang pagninilay, walang pagsisisi, walang pagsubok na ayusin ang anumang nasira. Minsan pa nga, parang mas lalo silang nabubuhay kapag may nawasak. Pinapakain nito ang hungkag na bahagi sa kanila. Dahil para sa kanila, ang relasyon ay hindi nakabase sa pagmamalasakit, kundi sa kontrol. Ang sakit ay isa lamang anyo ng kapangyarihan. Hindi sila naaapektuhan ng pagtataksil, madalas, bahagi ito ng plano. Makikita mong ang pananakit nila ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang pattern. Sa bawat relasyon, romantic, profesional o social, umiikot ito sa parehong cycle. Idealize, exploit, discard. Pupurihin ka, sisipsipin ang lahat ng meron ka, tapos itatapon ka. At kapag iniwan ka nila, hindi sila lumilingon. Hindi sa lungkot o pagkalito, kundi sa tahimik na kumpiyansa ng isang taong lumalayo mula sa apoy na sila mismo ang nagsindi. At kapag nanatili sila, mas masahol pa, dahil hindi natatapos ang cycle, nagre-reset lang ito. Ang mas nakakakilabot pa rito ay ang kakayahan nilang bigyang katwiran ang sarili nilang kalupitan. Ginawa mo kasi. Wala akong choice. Nag-react lang ako kasi ikaw ang nagsimula. Hindi lang ito mga palusot. Ito'y sinasadyang baliktaran ng moralidad. Iniikot ang pananakit pabalik sa iyo. Kung nahuli mong sarili mong iniintindi ang mga ginawa nila, iniisip kung ikaw ang may mali, kung masyado ka lang mataas ang pamantayan, o kung kasalanan mo kung bakit sila nagalit, huminto ka. Umatras. Tingnan mo ang pattern, hindi ang paumanhin. Dahil ang pinakatunay na anyo ng pagsisisi ay ang pagbabago ng ugali. At kung walang pagbabago, walang pagsisisi, manipulasyon lang. Tanungin mo ang sarili mo. Palagi ba silang nananakit ng iba at walang pakialam? Tumatakas ba sila sa anumang uri ng pananagutan? Minamaliit ba nila ang epekto ng mga ginagawa nila? Nahuli mo na bang ipinaliwanag mo pa ang sakit na sila ang may gawa, na para bang kasalanan mo pa? Kung oo ang sagot mo, hindi ito emosyonal na kapabayaan. Ito ay emosyonal na pagkaubos, at mas malala iyon kaysa sa galit. Tandaan, ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng konsensya, empatya, at kagustuhang magbago. Pero sa mundo ng isang psychopath, ang mahalaga lang ay ang sarili nilang nararamdaman. At kadalasan, wala silang nararamdaman. Kaya kapag paulit-ulit nilang pinapatunayan na kaya kanilang saktan at hindi sila nagsisisi, paniwalaan mo sila. Ito ang ikaapat na palatandaan. Kawalan ng pagsisisi at paulit-ulit na mapanirang asal. Hindi ito isang yugto. Hindi ito hindi pagkakaintindihan. Ito ang tunay nilang pagkatao. At ito ang senyales mo. Huwag nang makipagtalo, huwag nang magpaliwanag, huwag nang makipag-ayos. Lumabas ka ng buo ang sarili, protektahan mo ang kapayapaan mo. Dahil sa isang taong walang konsensya, ang pagdurusa mo ay hindi problema, isa lang itong kasangkapan. Number 5, iyon ikaw ay nakikitungo sa isang psychopath, isang parasitikong pamumuhay at sistematikong pagsasamantala sa iba. Hindi bumubuo ng buhay ang mga psychopath. Nangungolekta sila mula dito. Kumakapit sila sa mga tao tulad ng mga parasitiko. Dahan-dahang inaubos ang kanilang emosyonal na lakas, pinansyal na seguridad, at psikolohikal na balanse hanggang sa wala nang matira upang kunin. At pagkatapos, tulad ng katahimikan ng kanilang pagdating, bigla silang nawawala, iniiwan ng isang shell ng kung sino ka dati. Hindi ito isang random na pattern,
isang kalkuladong estratehiya. Una, ini-idealize ka nila, itinuturing kang pinakamatalino, pinakamaganda, at pinakamahalagang tao na kanilang nakilala. Nararamdaman mong ikaw ay pinili, nakikita, at kailangan. Ngunit ang hindi mo alam ay hindi kanila itinatangi ng dahil sa pag-ibig. Nilalagay kanila sa isang pedestal upang maging mas masakit ang pagbagsak. Sumusunod ang devaluation. Minsan ito'y nagsisimula ng pino. Isang biro na ikaw ang pinagtatawanan, isang paghahambing sa iba, isang pabirong galak kapag ibinabahagi mo ang iyong mga saloobin. Pagkatapos, ito ay lumalala. Ang iyong mga tagumpay ay pinapaliit. Ang iyong mga pangangailangan ay nagiging labis. At dahan-dahan, nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang paliitin ang iyong sarili upang iwasan ang kanilang paghamak. Habang ito ay nangyayari, patuloy silang nangunguha. Maaari nilang hilingin sa iyo na sagutin ang pagkain minsan, tapos magiging renta na. Tapos, magiging emergency loan, at pagkatapos ay isang investment opportunity na hindi mo maaaring palampasin. Maaari silang lumipat sa iyong lugar, kahit na pansamantala lang, habang naghihintay ng mga bagay na maging maayos. Ngunit ang mga linggo ay nagiging buwan. Ang iyong oras ay nagiging kanila. Ang iyong mga yaman ay nagiging pampubliko. Ang iyong privacy ay nagiging optional at patuloy pa rin silang kumukuha. Laging itinatanghal ang kanilang mga hiling bilang pansamantala, makatwiran o kahit romantiko. Nagbuo tayo ng hinaharap magkasama. Isa lang itong mahirap na bahagi. Gagawin ko rin ito para sa iyo. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay isang nakakatakot na paniniwala. Tinuturing nila na ang iyong mga yaman ay para sa kanila. At ang pinaka-nakakabahalang bahagi, hindi nila ito nakikita bilang pagkuha. Nakikita nila itong karapatan. Itinuturo ng Stoic na pilosopo na si Epictetus, ang yaman ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng malalaking ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng kaunting mga kagustuhan. Ang psychopath ay kabaligtaran ng karunungang ito. Nais nila ang lahat, ang iyong pera, iyong oras, iyong atensyon, at nararamdaman pa nilang may karapatan silang humingi ng higit pa. Namumuhay sila ayon sa isang tahimik na tuntunin. Kung mayroon ka nito, karapatan ko ito. Kung hindi mo ibibigay, hahanap ako ng paraan upang kunin ito. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay sistematikong pagsasamantala. At hindi random ang kanilang target. Hinahanap nila ang mga mabait, ang mga maawain, ang mga matagumpay, at ang mga emosyonal na bukas palad. Tinutukso nila ang mga tao sa mga sandali ng transisyon. Yung mga kamakailan lang na divorce, nagluluksa, napapagod, o naghahanap ng bagong karera. Hindi dahil nais nilang tumulong, kundi dahil alam nilang mahina ang kanilang mga depensa at madaling matutulungan silang lampasan ang kanilang mga hangganan. Ang mga maliliit na pabor na nagsimula bilang magaan ay magiging isang ganap na pagsalakay. Hindi sila kumakatok. Lumikas sila sa iyong espasyo. Hindi sila humihiram. Tinutulungan nila ang kanilang sarili. Hindi nila hinihingi ang iyong oras. Ipinapako nila ito. Mula sa pagpapasya mong mag-alaga sa kanila, magiging pakiramdam mong obligasyon na itaguyod sila. At kapag narating mo na ang iyong emosyonal at pinansyal na limitasyon, kapag naisip mong magsasama-sama na, bigla silang nawawala, itinapon. Ang biglaang paglisan ay hindi aksidente. May timing ito. Madalas mangyari ito kapag ikaw ay nasa pinakababa na punto ng iyong buhay, nang ikaw ay ubos na at hindi kayang lumaban pabalik, o masyado kang nalilito upang maintindihan kung ano ang nangyari, at hindi pa sila magsasabi ng paalam. Bakit nga naman nila gagawin iyon? Sa kanilang isip, tapos na ang trabaho. Ngunit ang pinsala ay nananatili. Hindi lang ang iyong mga ipon o espasyo ang nawawala.
Nawawala ang iyong tiwala sa iyong pagpapasya. Nagsisimula kang magduda kung ang kabutihang loob na ibinigay mo ay kalokohan. Tinutokso mo ang iyong sarili at tatanungin kung tunay nga ba ang ugnayang iyon. Iyon ang tunay na halaga. Hindi lang ang mga kinupit nila, kundi ang iniwang kahihiyan, kalituhan, at pag-aalila sa sarili. Ang mga Stoic ay paalala sa atin na ang ating mga ari-arian, gaano man ito kahalaga, ay hindi tayo. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo ay dapat payagan na sila'y nakawin. Sumulat si Marcus Aurelius, kung hindi tama, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. At kapag may kumuha ng hindi humihingi, nagsisinungaling ng walang pakiramdam ng pagkakasala, at gumagamit ng walang konsensya, hindi lang nila nilalabag ang mga hangganan. Namumuhay sila ng walang kabutihan. Kaya't itanong mo sa iyong sarili, ang taong ito ba ay kumuha ng higit kaysa sa ibinibigay? Ang kanilang mga pangangailangan ba ay laging nauuna sa iyo? Nakaramdam ka ba ng guilt kapag sinusubukan mong magtakda ng mga hangganan? Pinaramdam ba nila sa iyo na ikaw ay responsable sa pagsasaayos ng mga problemang kanilang nilikha? Kung oo ang sagot, hindi ka lang nakikitungo sa isang mahirap na tao. Nakatayo ka sa harap ng isang tao na tinitingnan ang iyong buhay bilang kanilang personal na supply line. Ito ang ikalimang tanda. Isang parasitikong mindset na nagtatago sa ilalim ng pagmamahal, pangangailangan o pakikipag-partner. At habang pinapayagan mong magpatuloy ito, lalo kang mauubos. Hindi lang pinansyal, kundi espiritual. Hindi ka makasarili sa pagsasabi ng hindi. Hindi ka malupit sa pagtatakda ng mga limitasyon. Hindi ka hindi maganda kung nais mong protektahan ang iyong pinaghirapan. Dahil ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman sasamantalahin ka. Ang isang taong nakikita kang tao ay hindi ka tratuhin bilang isang yaman. Kilalanin ang pattern. Ibalik ang iyong kapayapaan. At pinakamahalaga, putulin ang mga ugnayan bago nila kunin ang higit pa kaysa sa kaya mong mawala. Number 6, iyon ikaw ay nakikitungo sa isang psychopath. Impulsiveness na pinagsama sa ganap na pagtanggi sa pananagutan. Sa unang tingin, maaring hindi mukhang kasing sama ng iba pang mga katangian na napag-usapan natin. Pagkatapos ng lahat, ang impulsiveness ay maaring masaya. Ang ilan sa mga pinaka-exciting na tao ay hindi mahuhulaan, tama? Pero sa isang psychopath, ang impulsivity ay hindi isang kakaibang ugali. Isa itong pamumuhay, at ang halaga ay hindi kailanman kanila. Iyo ito. Ang mga tao na ito ay sabik sa stimulation, tulad ng iba na sabik sa oxygen. Ang routine ay nakakabagsak sa kanila. Ang structure ay nakakasawa. Kaya't lumilipat sila mula trabaho patungong trabaho, relasyon patungong relasyon, lungsod patungong lungsod, chasing ang susunod na kilig, ang susunod na oportunidad, ang susunod na tao na maaring pagsamantalahan. Ngunit hindi tulad ng karamihan ng mga tao na nakakaramdam ng obligasyon na ayusin ang kanilang sariling kalat, simpleng lilipat sila at iiwan ka upang harapin ang mga epekto. At kapag may mga bagay na nagkamali, hindi ito kailanman kasalanan nila. Nabigo ang kanilang startup, hindi maaasahan ang mga investors. Nabuwag ang kanilang relasyon, ang kanilang partner ay emosyonal na hindi matatag. Na-terminate sila muli. Obvious ang boss ay naiinggit sa kanilang talento. Itinuturo ng Stoics na ang kalayaan ay matatagpuan hindi sa pagtakas mula sa pananagutan, kundi sa pagtanggap nito. Sumulat si Marcus Aurelius, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pag-aargue kung ano ang dapat maging mabuting tao, maging isa. Ang mga psychopath ay kabaligtaran nito. Hindi sila nagmumuni-muni. Nagde-deflect sila
at ginagawa nila ito ng may kakayahang magpaniwala sa iyo. Maglaan tayo ng sandali at mag-isip. Naranasan mo na bang paulit-ulit na linisin ang kalat ng ibang tao, pinansyal, emosyonal, o profesional? Naramdaman mo na bang ikaw ang tanging matatag sa isang dinamika kung saan ang kabilang tao ay parang naglalakad mula sa kaguluhan patungong katahimikan at ikaw ay nahahatak sa dalawa? Nahuli mo na bang ginagawa ang mga dahilan para sa kanila sa harap ng pamilya, mga kaibigan, o kahit sa iyong sarili? Hindi iyon malasakit. Iyon ay pagsasamantala sa pamamagitan ng manipulasyon. Ang ginagawa nitong pattern na ito ng pagkakapinsala ay dahil sa kung gaano kakonsistente ang kanilang mga paliwanag. Ang kanilang mga kwento ay nakakumbinsi, kaakit-akit, at madalas may charm. Hindi lang nila iniiwasan ang mga pagkakamali, muling binubuo nila ang nakaraan. Ang kanilang mga naratibo ay hindi ginawa upang magpahayag ng katotohanan, kundi upang umiwas sa pananagutan. At habang ikaw ay nananatili, lalo kanilang naihahatak sa agos. Habang tumatagal ang kanilang kawalan ng konsistensya, ay nagiging iyong pasanin. Binabayaran mo ang kanilang mga bills, tinutulungan sila sa kanilang mga pagkatalo, pinapalambot ang kanilang mga pagkatalo. Gumagawa ka ng dahilan, nagsasara ng mga agwat, nililinis ang mga pinsala hanggang sa magsimula ka ng magtanong tungkol sa iyong sariling mga hangganan. Ako ba'y masyadong matigas? Masya bang mapanghusga? Masya bang hindi nagpapatawad? Hayaan mong maging malinaw. Hindi ikaw ang problema. Ang kanilang kawalan ng responsibilidad ay hindi iyong trabaho upang ayusin. At narito ang mas pino ngunit mapanganib na epekto. Ang kanilang ugali ay maaaring mag-ensayo sa iyo ng tahimik na pagtanggap. Tumitigil ka ng magsabi sa kanila ng totoo, nagsisimula mong tanggapin ang higit pa kaysa sa iyong akala, naghihintay ka na bumalik ang mabuting bersyon nila. At kapag bumalik sila, yung kaakit-akit, maalaga, at tila matatag na bersyon, naisip mong, siguro magbabago na sila. Pero hindi. Dahil ang instability na ito ay hindi random. Isang taktika ito. Ang kanilang mga biglaang pagbabago mula sa init patungo sa lamig, mula sa pagmamahal patungo sa galit, mula sa katiyakan patungo sa kaguluhan, ay hindi mood swings. Ito ay mga power plays. Ang bawat shift ay pinapalabas ka sa balanse. Ang bawat kontradiksyon ay nagiging sanhi ng iyong pagkaabala, at sa kalituhan na iyon, ikaw ay nagiging mas madali nilang kontrolin. Itinuturo sa atin ng mga Stoics na ang kalinawan ay nanggagaling sa pagmamasid, hindi sa emosyon. Kaya't mag-obserba. Pansin ang mga pattern. Lumilipat ba sila mula sa isang bagay patungo sa isa kapag ang mga bagay ay nangangailangan ng commitment? Iniiwan ba nila ang iba upang harapin ang mga epekto? Patuloy ba nilang binabago ang kanilang sarili nang walang pagmumuni-muni sa mga iniwang bakas? Nagsasabi ba sila ng mga kwento kung saan sila lagi ang biktima, hindi ang sanhi? Kung oo, hindi ka nanonood ng isang taong malas, nanonood ka ng isang taong pumipili ng kawalang ingat at paulit-ulit na tinatanggihan ang pananagutan. At marahil ang pinakapait na bahagi ay ang kanilang kaguluhan, ay hindi lang nagugulo ang iyong buhay. Pinapalitan nito ang iyong kahulugan ng normal. Nagsisimula kang mag-expect ng instability. Nagsisimula kang maghanda para sa impact. Nagsisimula kang sukatin ang kapayapaan sa mga oras, hindi araw. Ngunit ang buhay ay hindi ginawa upang mabuhay lang. Ito ay ginawa upang mabuhay ng may kalinawan, layunin, at stability. Kaya kung may taong nasa buhay mo na nag-iiwan ng mga sirang pangako tulad ng mga bakas ng paa, na hindi kailanman tinatanggap ang kanilang papel sa kanilang mga kabiguan,
na pinapaisip ka kung ano ang totoo habang binabago nila ang kanilang realidad. Mag-ingat. Ito ang ikapitong tanda. Isang buhay na pinamumunuan ng impulsivity at pinoprotektahan ng pagbabalik loob. Hindi ito isang yugto. Hindi ito isang kakaibang personalidad. Isa itong mapanirang pattern. At kung manatili ka sa malapit dito, sa huli ay masusunog ka. Lumayo ka, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa karunungan. Dahil tulad ng paalala ni Epictetus, walang tao na malaya na hindi master ng kanyang sarili, at walang tao o babae na tumatangging tanggapin ang kanilang mga aksyon ay magbibigay ng kalayaan sa iyo na mamuhay ng malaya sa kanilang tabi. Sign 7, iyon ikaw ay nakikitungo sa isang psychopath. Gumagawa sila ng kaguluhan hindi dahil nawalan sila ng kontrol, kundi dahil ito ang paraan nila para mapanatili ito. Para sa mga taong emosyonal na matatag, ang kaguluhan ay hindi komportable. Para sa mga emosyonal na mapanipula, isang kasangkapan ito, at para sa psychopath, isang entablado. Isang lugar kung saan ang kalituhan ay nagiging takip at ang drama ay nagiging dominasyon. Hindi lang nila basta pinapasok ang mga sitwasyon at pinapalala ang mga ito. Ini-engineer nila ang bagyo. Nagsisimula sila ng mga argumento sa pagitan ng iba. Ipinapasok ang banayad na tensyon sa bawat kwarto na kanilang pinapasukan. At binabaluktot ang mga usapan hanggang ang lahat ay malito kung saan nagsisimula o nagtatapos ang katotohanan. Habang ikaw ay nagsisikap na ayusin ang mga bagay, sila ay nagmamasid ng walang pakialam, pinag-aaralan kung paano ka tumugon, ina-adjust ang kanilang mga taktika at palaging nananatiling dalawang hakbang na nauuna. Ang kaguluhan para sa kanila ay hindi collateral damage, isang estratehiya ito. At kung maglakas loob kang tawaging sila sa mga pagkakamali, mayroon silang perpektong tugon. Ikaw ang magdrama. Bakit ka laging masyadong sensitibo? Mukhang okay naman ang lahat ng iba. Siguro ikaw na ang may problema. Ito ang huling pagliko ng talim. Pinapalakas nila ang iyong reaksyon, tapos ginagamit ito bilang ebidensya na ikaw ang may problema. Ang mga Stoics ay nagbabala sa atin noon pa man. Kung may nakapagpapukaw sa iyo, alamin na ang iyong isip ay kasabwat sa pagpapukaw. Hindi ito tungkol sa self-blame. Ito ay tungkol sa kalinawan. Dahil kapag naintindihan mo ang pattern, hindi ka na magiging pawn sa kanilang laro. Kasi ang mga psychopath ay hindi nahuhulog sa drama ng aksidente. Gumagawa sila ng emosyonal na kaguluhan dahil sa kalituhan at alikabok, nagiging hindi matitinag sila. Ikaw ay masyadong abala sa pagtatanggol sa iyong sarili, pag-aayos ng mga relasyon, at pagtatanong ng realidad, kaya't hindi mo na nakikita ang isang tao na tahimik na hinahatak ang lahat ng mga tali. Siya. Hindi lang ito psychological warfare. Isa itong psychological theater. At kapag ikaw ay nakatapak na sa kanilang entablado, hindi na iyo ang script upang isulat. Tanungin mo ang sarili mo. Pagkatapos ng mga pag-uusap mo sa taong ito, nakakaramdam ka ba ng kalituhan, pagkabahala, o emosyonal na pagkaubos? Ang mga problema ba ay biglang lumitaw at palaging bumabalik sa kanila, ngunit hindi nila ito tinatanggap? Nakakaranas ka ba ng paulit-ulit na pagpapaliwanag ng iyong mga intensyon, pagtatanggol sa iyong mga reaksyon, o paghingi ng tawad para sa mga bagay na hindi mo kasalanan? Hindi iyon tensyon. Iyon ay disenyo. At dito nagsisimula maging tunay na mapanganib. Hindi lang ginagamit ang kaguluhan upang guluhin ang iba. Ginagamit ito upang mag-i-isolate, sa pamamagitan ng pagpapalaban sa isa't isa at pagpapasok nila ng kanilang sarili bilang neutral na partido habang lihim nilang pinapalakas ang conflict, tinitiyak nila ang isang bagay. Sa huli,
Ikaw ay aasa sa kanila bilang iyong tanging matatag na punto ng sanggunian. Magsisimula ito bilang pino, isang komento dito, isang maling quote doon, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ang nagiging tagapamagitan ng katotohanan sa iyong mundo. Hindi ka na magtitiwala sa iba. Pagkatapos, hindi mo na rin pagtitiwalaan ang iyong sarili. Nagturo si Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ngunit paano magiging malinaw ang iyong mga iniisip kung patuloy silang iniistorbo, binabago ang kahulugan at inaakma ng isang taong umaasa sa iyong kalituhan? Iyon ang pinakapait na bitag. Dahil kapag hindi mo na alam kung ano ang totoo, kakapit ka na lang sa kahit anong magpaparamdam sa iyong ligtas, kahit na siya pa ang mismong naglikha ng kaguluhan. Ngunit may paraan palabas. Hindi sa pamamagitan ng komprontasyon, hindi sa pamamagitan ng lohika, hindi sa pamamagitan ng pagpapaintindi sa kanila ng kanilang ginagawa, dahil sa kailaliman, alam na nila ito. Ang kaguluhan na ito ay hindi aksidente. Ito ay intensyonal. At ang tanging paraan upang mapatigil ito ay hindi makialam dito. I-withdraw ang iyong enerhiya. Piliin ang katahimikan kaysa pagtatanggol, pagmasdan kaysa mag-react, maglayo kaysa makisalamuha. Hindi tinuruan tayo ng Stoics na tumakas mula sa conflict, ngunit tinuruan nila tayong magtagumpay laban sa manipulasyon, magmasid ng malinaw, at pumili ng katahimikan sa harap ng kabaliwan. Kaya't kung may tao sa iyong buhay na palaging nagdudulot ng emosyonal na instability, na laging nagpapalito sa iba, pinapalitan ang mga relasyon, at ginugulo ang kalmado, tumingin ng mabuti. At kung palagi silang nakakatalo na hindi tinatamaan, habang ang lahat ng iba ay iniwan na naglilinis ng emosyonal na pagkasira, pakinggan ang iyong instinct. Malamang ay ikaw ay nakakakita ng sign number 7. Ang kalkuladong kaguluhan na ginawa upang magpanatili ka ng kalituhan at pagiging dependent. At ang tanging paraan upang manalo, huwag laruin ang laro. Tanggihan ang imbitasyon upang magtanggol, magpaliwanag, o i-unravel ang mga bagay na kanilang maingat na binulabog. Hayaan ang kaguluhan na mag-collapse nang walang iyong pakikilahok. Tumayo ng matatag at maglakad palayo. Dahil ang kapayapaan ay hindi isang bagay na hihilingin mo mula sa iba. Ito ay isang bagay na muling kukunin mo kapag hindi mo na ibinigay ang iyong isip sa mga taong kumikita mula sa iyong kalituhan. Ngayon ay nakita mo na ang 7 senyales. Bawat isa ay isang red flag na kumakalampag para sa iyong atensyon. Mula sa kalkuladong charm hanggang sa emosyonal na kaguluhan, malinaw na ang katotohanan. Hindi mo kayang ayusin ang isang tao na tumatanggi na makita ang sarili nilang sira. Ang magagawa mo ay protektahan ang iyong sarili. Magsimula ito sa pakikinig sa iyong instincts, pagtatakda ng mga hangganan, at pagpili ng kapayapaan kaysa sa ilusyon ng kontrol. Maaring magtagal ang pagpapagaling, ngunit ganoon din ang bawat uri ng lakas. Maghintay, magpakasaya sa iyong sarili. At higit sa lahat, huwag nang bumalik. Karapat-dapat ka sa kalinawan, hindi kalituhan. Paggalang, hindi manipulasyon. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kalinawan, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming pananaw na magpoprotekta sa iyong isip at magbabalik ng iyong kapayapaan. Mag-comment sa ibaba ng walang mas lalong laro upang patunayan ang iyong desisyon na magpatuloy. At kapag handa ka na para sa iyong susunod na hakbang, may isa pang video na naghihintay. Isang video na maaring magbago ng lahat. Magpatuloy. Hindi ka nag-iisa.